Magandang gabi Pilipinas. Sa isang lipunang patuloy na naghahanap ng pagkakapantay-pantay sa usapin ng pagtanggap at karapatan, ang bawat pagbabago ay itinuturing na isang napakalaking isyong nararapat lamang na pag-usapan ng buong bansa. At isa na nga sa mga isyong yan, ang isyu tungkol sa same-sex marriage. Kaugnay dito, nito nga lang nakaraang Miyerkules ay ating tinalakay ang iba't ibang anggulo at hinaing ng mga panig na sumasang-ayon at tumututol sa isyong ito. Isang isyong sinasabing maaring bumago sa konsepto ng moralidad at lipunan dito sa ating bansa. Ako po si Kirby Cristobal. Paano nga ba tatanggapin ng sambayanan ang posibilidad ng pagkakaroon ng same-sex marriage sa ating bansa? At ano-ano ang mga magiging implikasyon sakaling matuloy ang pagbabagong ito? Ako po si Cathy San Gabriel. Muli, sama-sama ninyo kami o samahan ninyo kami sa ikalawang bahagi ng talakayan ukol sa napakainit na isyong ito dito lamang sa Same-Sex Marriage, a PTV Special Forum. Inihayag ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang kanyang pagsuporta sa same-sex marriage. Marapat rin daw na protektahan ang karapatan ng mga miyembro ng lesbian, gay, bisexual at transgender community. Ayon kay Mayor Bautista, isa siya sa may kapangyarihan na panungkulan ang isang kasal, kabilang na dyan ang same-sex couples. Maraming pa niyang ipinahayag ang marriage equality. Kaya namang noong nakaraang linggo, inaprubahan na ng Quezon City Council ang ordinansa na naghahangad na maprotektahan ang karapatan ng LGBT sa lungsod. Ito ay ang Gender Fair Ordinance, isang panukalang naglalayong magprotekta sa diskriminasyon sa mga LGBT community. Makatutulong nga ba ang ordinansang ito upang higit na maintindihan ang ipinaglalaban na karapatan ng LGBT sa pag-iisang dibdib? Ano nga ba ang magiging epekto ng ordinansa sa lipunan na ating ginagalawan? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mainit na issue dito sa same-sex marriage, a BTV Special Forum. Muli isang magandang gabi Pilipinas. Ikalawang bahagi ito, Kirby, nung ating naging talakayan noong isang linggo ukol pa rin sa same-sex marriage. Sa pagkakataong ito po ay magko-concentrate tayo dito sa ordinansa na pumoprotekta sa karapatan ng isang tao, partikular na yung mga miyembro ng LGBT. Mamaya inaasahan po natin ang pagdating ng isa sa mga miyembro ng City Council ng Quezon City. Tama ka dyan, Cathy. Tatalakayin din natin kung ano nga ba yung maaaring implikasyon nito, kung sakaling malegalize nga itong same-sex marriage at kung may magkakaroon ba ng changes sa ating lipunan. Handa na ba tayong respetuhin ang ating mga kapatid na miyembro ng LGBT? Sana naman, di ba? Karapatang pantao rin, di ba? Tama. Kaya mabuting ipakilala natin siguro yung ating mga guests para makapagsimula na tayo. Unahin ko na dito sa ating right side si Pastor Gabriel Angelo Daos. Galing po siya sa Asian Technological Seminary. At katabi po niya si Pastor Razel Kayanan, lead convener ng Bible Mode Youth Philippines. At isa po sa mga suki ng Channel 4, Attorney Trixie Angeles, isa pong legal expert. At dito naman sa ating kaliwa kasama natin si Naomi Fontanos, isa siyang trans woman representative and executive director ng Gender and Development Advocates Filipinas o GANDA. At mula naman sa LGBT community, isang representante si Kisha Palois. Miyembro sila ng kabataan. Siyempre, mahalagang malaman kung ano ang stand nila sa isyong ito. Nathan Sison, isang youth representative. At syempre makakasama niya rin from CEU naman si PJ Kalingo. Alamin natin mula kay Attorney Trixie,
Sino-sino nga ba legally ang pwedeng ikasal sa ating bansa? Ayon dun sa family code, marriage is between a man and a woman. So malinaw na dun sa civil code natin, na kung saan mahahanap ang family code, ang institusyon ng pagkakasal ay gender-based. Ibig sabihin, isang lalaki, isang babae. Bakit po, Attorney Trixie, sa ibang mga bansa ay pinapayagan yung pagpapakasal ng magkaparehong gender? Gawa ito kasi doon sa pagkikilala na ngayon na ang LGBT rights ay human rights. Kinikilala rin kasi nila na ang institusyon ng pagkakasal nag-a-afford ng protection yan doon sa couple. So therefore, kung ililimit nyo yung marriage doon lang sa different genders, man and woman, an entire segment of society is left without protection. Halimbawa, ang kasal, nag-a-allow ng tax deductions yan. Diba? Kahit doon sa ating tax form, pag nag-fill up ka ng tax form, may automatic deduction. Pag married ka, may additional deductions kung may mga anak kayo. In addition to that, yung successional rights ng couple, kapag namatay ang isa, normally pagkasal sila, magi-inherit yung iba. And in fact, yung family code ngayon, kinikilala na niya yung mga marriages na normally would have been void. So, kunwari, hindi sila capacitated ikasal, pinoprotektahan po yon. So, however, ang hindi po na bibigyan ng protection, yung same-sex marriages. Doon sa LGBT, hindi po sila nabibigyan ng naaayon na protection doon sa successional rights nila. Okay, nabanggit Kati ni Attorney Trixie yung pagprotekta sa mga LGBT community tanungin ko lang si Pastor Daos. Sir, ang simbahan po maging ang atin pong pinaglilingkuran ay may posisyon po tungkol sa isyong ito. Ngayon po may nilabas na ordinansa ang Quezon City. Ano po ang inyong stand tungkol dito, sir? Well, the stand of the United Methodist Church is we are open doors and open minds when it comes to it. We welcome all of the lesbians and gay communities in our local parishes or local churches. So, when it comes to gay marriages, it is stated in our Book of Discipline, paragraph 161, section 2, the nurturing community, that the United Methodist Church does not condone the practice of homosexuality and considers this practice incompatible with Christian teaching. However, we implore families and churches not to reject or condemn lesbian and gay members and friends. We commit ourselves to be a ministry for and with all persons. Ibig sabihin, sir, inaalaw natin yung ating LGBT community kung mag-change dress man sila na pumasok. Pero yung tungkol dito sa issue ng pagpapakasal, medyo dito tayo magkakaroon ng mahabaang diskusyon. Oo, doon tayo magkakaroon ng mahabang diskusyon kasi sa ating simbahan ay ito ay patuloy na binibigyan ng matinding pansin lalo na sa Estados Unidos kung saan yung aming General Conference ay laging tinatakil ito. Kaya hinihintay pa namin sa susunod naming komperensya kung ano yung mga pagbabago na magaganap sa aming simbahan. How about si Pastor Razel Kayanan? Ano po ang stand ng Baptist Church tungkol dito sa isyung ito? Ang mga Baptist churches po ay naninindigan din po na ang pagpapakasal po ng parehong gender ay hindi po itinuturo sa banal na kasulatan. Bagamat kagaya po ng sinabi ng ating pong kapwa-lingkod sa United Methodist Church na ang mga members ng LGBT community ay maaaring dumalo, makapakinig ng salita ng Diyos at mapakinggan ang pagtuturo ng Biblia. Subalit pag pinag-usapan na yung pagpapakasal ay hindi po ito malinaw na sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. The Bible is very clear that it does not believe in the marriage of the same gender. Okay, napag-usapan natin last week, Kati, yung issue, medyo naging mainit yung ating talakayan. Tanungin ko lang tong si Naomi. Naomi, ano yung posisyon mo? Ngayong alam natin na medyo hindi pa ganoon katanggap yung same-sex marriage dito sa simbahang Katolika.
Actually, nalulugod ako na nandito ako sa usapin na ito, no? Dahil yung usapin ng marriage equality, usually, yung mga boses ng mga transgender, hindi naririnig dito. Kung narinig nyo yung dalawa nating pastor, ang lagi lang nilang binabanggit ay lesbian and gay and lesbian. Hindi nababanggit yung transgender. Ano ba ang stand ng mga transgender dito sa marriage equality? Siyempre kami sa trans community dito sa Pilipinas, sinusuportahan namin ang lahat ng pagkilos upang magkaroon ng pagkapantay-pantay sa ating lipunan. So, ang marriage equality ay isang usapin na aming sinusuportahan. So, wini-welcome din namin ang pagpasa ng Gender Fair Ordinance dito sa Quezon City. Ang ordinansang ito ay hindi magtataguyod ng marriage equality dito sa Quezon City o dito sa Pilipinas, kundi pinoprotektahan nito ang mga karapatan ng mga lesbian, gay, bisexual at transgender or LGBT sa diskriminasyon, sa edukasyon, sa loob ng kanilang pamilya, sa kanilang trabaho at sa iba-iba pang aspeto ng buhay. Naomi, linawin lang natin kasi sabi mo laging nababanggit yung gays and lesbians, hindi yung mga transgender. Ano ba talaga ang definition ng isang transgender? Basically, ang pinakasimpleng definition ng pagiging transgender ay, ang isang transgender ay isang tao na binigyan ng isang kasarian nung siya ay pinanganak, ngunit nung siya ay lumaki, hindi ito ang kasarian na pagtingin niya sa kanyang sarili. So, a transgender person is a person who was assigned gender at birth but grows up to identify as a gender other than the one assigned to him or her at birth. So, hindi ibig sabihin na kailangan magpalit ng damit, mag-hormones, o magpa-surgery. Kailangan lamang yung pagtingin sa sarili. Gusto kong tanungin si Kisha. Si Kisha ay merong partner. Gaano katagal na kayo at ninanais nyo ba na maisulong, maisabatas yung pagpapakasal sa mga magkakaparehong gender para naman kayo ng partner mo ay makasal? Umaasa ka ba? Actually ako, oo, umaasa ako. Kasi para sa akin na pananaw ko ang kasal hindi naman siguro para lang sa babae at sa lalaki. Kasi ako, may partner din ako, may adopted baby rin kami. Ang gusto ko rin, siyempre, asawa ko may trabaho, may baby kaming kailangan naming suportahan. Kung hindi kami kakasal, hindi kami matanggap ng lipunan, ng kanyang sitwasyon namin, paano kami magiging beneficiary ng partner ko? Diba? Kaya yung about sa same-sex marriage, talagang 100% na umaasa talaga ako doon na mangyayari dito sa atin yan. So, Kisha, legally, yung anak nyo, sinong nag-adopt? Isa lang sa inyo o pareho kayo? Paano Actually, yung baby namin, in-adapt namin pareho ng partner ko. Yun nga lang, dahil nga sa wala naman batas na may magkaroon karapatan yung baby doon sa sa akin na nakapangalan yung baby. Kasi ako yung may capability dun may taguyod yung magandang bukas ng bata. Siguro kung nakasal kami, natanggap na yung same-sex marriage before, makakasal kami, may posibilidad na yung bata maging nakapangalan sa ayon pareho. Hindi ganoon nangyari . Okay. Kaya 100% akong sumusuporta doon sa same-sex marriage. Mamaya tatanungin natin kay Attorney Trixie kung ano yung mga remedies para sa ganyan, para maprotektahan naman yung karapatan ng bata. Pero tanungin muna natin ang ating kabataan, Oo. Kirby. Tama. Si PJ, may katanungan ako. Nag-aaral ka sa CEO, PJ. Apo. Meron tayong, bilang isang broadcast communication student, may mga nakakasalamuha ka ng mga LGBT. Ano yung epekto muna sa'yo, bilang personal na epekto sa'yo? Meron bang magandang na idudulot ito? O kabaliktaran? Ano yung personal sa'yo? Kasi po para sa akin, hindi naman po dapat natin tignan yung mga tao bilang bading ka o gay, bisexual, homosexual, transgender. Dapat tignan po muna natin sila kung ano po yung nagagawa nila sa lipunan. Kung maganda po ba o kung magandang naidudulot nila sa lipunan o hindi. Pero para po sa akin, dahil marami po ako nakakasalumuha, dahil bilang broadcasting po, marami po talaga lalo na po sa field po namin, maayos po. Para po sa akin, wala po silang naidudulot na kasamaan o gulo sa ating lipunan. So para sa'yo, walang pagkakaiba sa babae o sa lalaki, no? Pero yun yung dapat, sabi mo nga, yun yung dapat na pagtingin. Pero Nathan, sa katotohanan, ano ba ang nakikita mo sa pagtingin ng ating lipunan sa LGBT community?
Sa tingin ko po, sa katotohanan, sa kasalukuyang panahon na meron tayo ngayon, I think talaga kaya tayo medyo apprehensive when it comes to taking look at, gay LGBT communities, that it really takes time. Coming from a communication perspective, I really believe na itong mga LGBT, as of the moment, marginalized sila eh. Dahil hindi natin sila binibigyan ng pantay na karapatan, kagaya kung ano yung ine-enjoy ng meron ng lalaki at babae. Pero sa tingin ko, it will really take time. Marami tayong dapat i-consider ng mga factor bago natin desisyonan ang isang bagay. Pero nonetheless, sa tingin ko, ang dapat nating tingnan is hindi sila dapat minamarginalize. Kasi tao rin po sila. Nagkataon lang, there is a debate whether it be nature or nurture, kung ang isang bading bay o isang LGBT ay ginusto ba nila maging ganun, nasa dugo ba nila or whatsoever, or is it because of the environment? Well, there are many things to consider, but nonetheless, I think that the bottom line is that we should respect one another and give equal rights. It's not a privilege after all. Marriage is not a privilege. Although, what we must understand is, should we take that road? Because according to the natural law, a marriage should be between a man and a woman. But sooner or later, we'll find out as time comes. Alright. Kati, kanina nabanggit, balikan ko lang yung kay Kisha. No? Attorney Trixie, meron po bang batas para po sa nabanggit ni Kish kanina, tulad po dun sa pag-aampon, kung legally, kung kanino ba dapat ipangalan ito, or whatever po? Medyo complicated yun. Normally kasi, kung kasal ang couple, kahit isa lang, for example, isa dun sa spouses, pwede nilang i-adopt either a child by a previous relationship or previous marriage. Tapos, pwede rin i-adopt yung bata na yon jointly so that yung couple, actually binibigyan ng diin na sana it is the couple who will adopt a child. So, joint yung adoption or separately pero pareho silang nag-a-adopt para dalawa yung parent ng kinikilala. Kapag kinikilatis, for example, ang isang couple, kasi dumadaan pa yan sa DSWD, tinatanong pa yung fitness ng magulang, it will also depend kung ano yung patakaran ukol dun sa same-sex partnerships na mag-a-adopt. So, in cases like that, usually, pinapayagan mag-adopt each of the persons involved, katulad nung sa ating guest. Pero, ang problema is, yun na nga, paano i-determine yung surnames? Paano i-determine ang custody pag naghiwalay? So usually kasi, meron tayong rules kapag kasal ang pinag-uusapan. Pero dahil informal ang partnership, maraming gray areas na kailangan ng legislation para mas malinaw. So, for example, pagka married yung couple or man and woman, the custody usually is with the wife pag 7 years old or below yung bata. So, almost automatically, it is with the mother. And then after that, either kinokonsidera yung wishes ng bata o kaya equal na ang karapatan ng either parent para mag-claim ng custody. So pagka same-sex yung partnership, kailangan gumawa pa tayo ng patakaran kung kanino automatically mapupunta yung custody ng bata. So ang sinasabi natin dito is dahil hindi kinikilala yung same-sex partnerships, nagkakaroon ng maraming gray areas na nagiging source ng conflict. So, kailangan natin talaga ng legislation ukol dito. So, pero po sa kanilang case, pwede po sila bang gumawa ng kontrata before sila mag-adopt para nakalagay na doon kung pag naghiwalay? Meron po bang mga ganon, attorney? Usually kasi ang agreements pertaining to the status of children or anybody, hindi po binding yan. Kasi hindi natin maaaring baguhin ang status natin by agreement. Kaya may mga annulment procedures, may mga separation. Kasi hindi pwedeng basis nun pag-usapan ninyo. Kasi, for example, ang marriage is not an ordinary contract. Meron tinatawag siyang public interest dito. Kung kaya't ang mga annulments, inaapila yan ng Solgen. Kapag ginrant yan dun sa mababang hukuman, aapilahin pa yan ng Solgen kasi may interest ng Estado doon sa sanctity na tinatawag na sanctity ng kasal. So in cases of adoption also, ang kalaban natin usually dito ang Estado. Kasi kailangan nilang protektahan yung bata even if it is to the exclusion of having adoptive parents. So, nakikita niyo na ngayon kung bakit ang dami-daming kailangan i-address. It isn't really just a matter of LGBT or same-sex marriage or rights. Ang dami pagdating sa family code. Medyo critical pala talaga yung issue na yun. Pero sa ngayon, Cathy, dako muna tayo sa ating mga bisitang audience. Galing sila sa University of Caloocan City at International School of Asia and the Pacific. At kaugnay niyan, magtatanong nga si Dominic Aguilar galing sa UCC. Dominic? To Pastor Kayanyan po. So, good evening po. This is my question. So, even po
Francis has said, the church must be compassionate with the LGBT community. And yun nga, nasabi niya din na if a person is gay and seeks God and has goodwill, who am I to judge? So ano po kayang ano nito? It means po kaya natanggap po ng simbahang Katolika ang mga LGBT community? Ano po kayang epekto nito sa Okay. simbahan? First of all, I'm not Catholic, I'm Yes. Baptist. Para lang Baptist maging si malinaw. Pastor. Okay. Tama yung sinabi ni Pope Francis about compassion. Okay. Sometimes I think it would also be unfair na kaming mga pastor na may pinangahawakang Biblia ay parang ang tingin kagad sa amin na hinuhusga namin yung mga members ng LGBT community. If the LGBT thinks that it's unfair for them to be judged, I think it's also unfair for us to be na iniisip nilang ginajudge namin sila. We're not passing judgment on the lesbians, gays, bisexuals, transgender. However, I'd like to say this, that marriage is not a matter of traditional marriage. It's not a matter of discrimination, but it is a matter of common sense. In the same way that it is also a matter of the belief for absolutes. Binanggit kanina ni Attorney Trixie yung batas eh. And the law takes its precedence from the canon law, from the Bible, which predates any form of institutions, constitutions, governments, na dun po nilalatag eh, yung pamantayan ng pamilya. So hindi po sa naghuhusga. Subalit, may pamantayan. So, kung yung pamantayan na yun ay nag-i-exist, we should live by that standard. Hindi mo kasi pwedeng baguhin yung 1 inch para lang maging 1 centimeter kasi a 1 inch must always be a 1 inch. The standard cannot bend even for us. Kasi makasalanan din lahat kahit pastor. At yung husga nung pamantayan na yun na sumusukat sa kahit sinong tao ay sumusukat din sa amin. So, it's not a matter of are they being judged? Are they lacking compassion from the society? No. It's just that these standards exist and these standards are absolute. And whether we believe it or not, the standards remain standards. The truth, your beliefs cannot change the truth, but the truth can change what you believe. May I respond to that? Yes, your response pagkatapos po ng aming commercial break, magbabalik po ang PTV.